Hi, this is Angel Christopher Sonza. I'm the author of Secret Sponsoring Formula ebook and the creator of MLM Mastery Academy. In this 4-part video training, ituturo ko sa iyo mga na-discover kong secret sponsoring strategy na ginagamit ng mga top income earner na ating industriya at para makapag-sponsor ka ng 10 to 20 direct downlines per month. Ang goal ko dito sa video series na ginawa ko ay ma-share sa iyo ang mga sponsoring technique na ginagamit ko upang sa ganun magamit mo sa business na ginagawa mo upang makatulong sa iyo. Alam ko kasi na maraming nag-struggle dito sa network marketing business. Wala pa silang mga sapat na skills sa strategy na kailangan nila. Kaya ako ginawa ang video series na to. And I hope makatulong sa iyo to. Ito yung the most common problems ng mga network marketer. Mapa-online man at mapa-offline. Hindi qualified ang mga prospect kaya puro negative at skeptical ang nakakausap. Kaya puro rejection ang natatanggap nila. Ito yung unang problem ng mga network marketer. Pangalawa naman, wala pa silang idea sa tamang pag-approach at ang mga pagsagot sa mga objection ng prospect. Kaya hirap sila ma-convert ito into downline. Hindi targeted ang mga prospect na nakakita ng business opportunity nila. Kaya madalas naubusan sila ng mga panggalaw. Ito din yung naging problema ko dati nung nag-umpisa pa lamang ako dito sa network marketing business. Ito rin ang nagiging problema ng 97 ng networker ngayon. Yun nga, yung nag-umpisa pa lang ako sa ganitong industry, araw-araw ang pumupunta ng office para magdala ng prospect. Ang iba naman, tinuro ng upline na mamigay ng flyers sa kalsada, tapos mag-bye-bye, magpa-house party, at ang iba naman, namumusakal na, nag-need up na para lang madala sa business opportunity yung prospect nila. Ang nangyari nga sa akin nun, umuwi pa ako, nababasa pa ako ng ulan. Kaya nga lang, after 3 months, may isa akong napasali. Ang aking best friend. Napasali ko siya dun sa aking business opportunity. Halos hirap na hirap rin ako mapagpasali dahil wala pa akong mga skills and strategy na kinakailangan. Kaya ang nangyari sa akin, hindi ka nang sumuko, pero hindi ako sumuko. Dahil alam ko talaga na may kulang lang sa ginagawa ko. Kaya ang ginawa ko, naganap ako ng solusyon. Naganap ako ng solusyon sa internet. At may nakita naman akong solusyon dun sa problema ko na kulang ako sa skills. Kaya inasa ko yung sarili ko. At gusto kong i-share sa iyo yung mga natutunan ko. Pero bago muna yun, pag-usapan muna natin yung typical na nangyayari. Typical na scenario ng isang network marketer. Una-muna, siyempre excited na excited. Sobrang excited sila dahil nalaman nila na pala dalawa lang ang ma-recruit nila. Tapos after 1 year, yaman na sila. Yun akala nila. Kaya iniisip nila kagad yung mga resulta. Iniisip nila kagad na magkaroon sila ng bahay. Iniisip kagad nila na magkaroon sila ng bahay. Iniisip nila na magkaroon sila ng magarang kotse. Iniisip kagad nila na makapagbakasyon na sila. Yan madalas na nangyayari yan. Kaya nga lang, ang nakakalungkot, walang sumali sa kanila kahit isa. O may sasali man, 2 lang, 3 lang. Kaya ang nangyari, napupustrate sila. Tapos nababurnout na sila. Pagkatapos nun, mag-quit na sila, tatalikuran na nila yung mga pangarap nila. Dahil yun sa mga rejection at failures at frustrations na nangyayari sa kanila. Pero ang totoo nyo, ano ba talaga yung tunay ng problema? Ito yung mga tunay na problema nila. Dahil wala pa silang sapat na knowledge at skills at foundation sa sponsoring and selling, kaya nahihirapan silang magpasali. Saka hindi pa nila alam kung paano mag-pre-qualify ng prospect, kaya puro negative at skeptical yung mga nakakausap nila. Hindi pa nila alam ang tamang pag-handle ng objection, kaya minsan, posible na sanang sumaling prospect, kaya may hindi nasagot na tanong, kaya hindi sila nandun sa team mo. Saka hindi nila alam ang pag-close ng prospect into downlines. Dahil hindi nila na-close, lagi nilang inahabol kaya tuluyan na nagtatago ang mga prospect nila. May gusto kong pa-imagine sa'yo. Halimbawa, gusto mo maging sundalo. Kaya nga lang, hindi mo pa alam kung paano ang mga gawain ng isang sundalo. Hindi ka nga marunong, hindi mo pa alam ang paghawak ng Armalite. At di ka pa nakakawak ng Armalite. Kaya nga lang, sinaba ka agad sa gera. Anong tingin na mangyayari sa'yo? Sigurado mapapahamak ka, mamamatay ka dahil wala ka pang mga tapat na training. Dahil nangyari, humugod ka agad sa gera ng walang skills. Kaya
Ang ginagawa sa pagiging sundalo, dadaan ka muna sa maraming proseso, magte-training ka muna ng matagal na panahon. O kaya hanggang maturuan ka ng mga sapat na skills na magaling na sundalo. Para kung masaba ka man sa gera, handang-handa ka na. Tandaan mo, ganito rin dito sa network marketing business. Hindi ka pwedeng banat na ng banat, hataw ng hataw. Kailangan mag-acquire ka muna ng mga new skills and strategies na kinakailangan mo para sa business mo. Kung gusto mong magawa ng tamang business mo, kailangan mo ng tamang training at kailangan mo din mapag-aralan ng mga tamang skills para sa iyong network marketing career, para sa iyong network marketing business. Dahil ang tanging solution lang sa mga problema mo ay skills. Skills equal success. Kaya naman ang gusto natin makuha lahat. Maging successful sa ganitong business. Kaya dito sa video training na to, ituturo ko sa iyo yung mga skills na kailangan mo para sa business mo. Dahil kahit anong business ay kailangan ng skills. Tanggapin na natin ang katotohanan ng lahat ng business ay kailangan ng skills. Kaya kung sa ngayon ay nahihirapan ka pang makapag-sponsor o makapag-recruit, yun ay dahil wala ka pang kinakailangan ng mga skills para maging effective ka na network marketer. Kaya dito sa video series na ginawa ko, dahil nalaman natin na kaya pala hirap na hirap makapag-recruit dahil wala pang skills. Kaya dito sa video training na ginawa ko, tuturo ko sa yung mga skills na kailangan mo. Ito yung The Secret Structure, How to Become Unstoppable Network Marketer. Ito yung mga skills na kinakailangan mo. Pero bagong lahat, kailangan mo muna ng foundation about sponsoring and selling. Yan yung pag-aaralan natin dito sa video number 1. So, ano pa yung mga ibang skills? Nakalagay dyan, art of sorting, handling objection, at ang huli ay closing method. Yan yung secret structure, how to become unstoppable network marketer. Ito muna tayo sa foundation. Ito yung right mindset structure of successful network marketer. Makikita natin dito kung ano yung structure na yun. Ang una muna nilang pinag-aaralan, syempre, foundation. Di ba sabi ko nga sa'yo, napakalaga ng foundation. Dahil kapag may foundation ka, ibig sabihin parang yun yung building. Magtatayo ka ng mataas na building. Mataas na building. Kailangan, ang hukay nun, napakalalim din, di ba? Hindi pwedeng mababaw yung hukay nun dahil baka pag lumindol lang, gumuho na kagad yung building. Ganyan rin dito sa network marketing. Kailangan may foundation ka muna. May foundation ka muna na kinakailangan mo sa yung business. Pagkatapos ng foundation, massive action, yung ano yung action na gagawin mo dahil nga nalaman mo na yung foundation, nalaman mo na yung mga skills, sponsoring, selling, secret formula, gagawa ka na ng action. At pagkatapos ng action, result. Yan yung tamang mindset ng isang successful na network marketer. Yung pag-aralan naman natin yung maling mindset ng mga network marketer. Kung ba't yung iba ay nagpe-failed. Dahil ang inuuna muna ay ang result. Resulta ka agad ang inuuna. Inisip muna yung result. Kagaya ngayon nangyari kanina, di ba excited na excited. Kaya ang ginawa, umataw ka agad. Dahil nga, result yung nauna. Ngayon pagkatapos ng result, action na yan. Ngayon, dahil wala kang skills at strategy, ay umaction ka na agad. Sigurado nun, di ba, mare-reject ka, mapupustrate ka nga dahil wala ka pang foundation. Na mangyayari, magkukwit ka. Ang iba naman, doon pa lang nila pag-aaralan yung foundation. Kaya ang gusto kong mangyari sa'yo, kung ngayon ay nahihirapan ka ngayon sa network marketing business mo, kailangan mo munang unahin ng foundation. Dahil kapag maayos na yung foundation mo, makakagawa ka ng tamang action, magkakaroon ka ng result lang. Kaya napakalaga ng foundation. Ito nga yung tamang structure ng network marketer kanina. Ito naman yung mali na hindi mo dapat gawin. At ano ba yung mga foundation na yun? Isa-isayin natin kung ano yung mga foundation na yun bukod sa skills. Ano ba yung foundation na kinakailangan mo? Kailangan mo muna ng inspiration. Ano ba yung nakaka-inspired sa'yo? Gusto mo ba magkaroon ng financial freedom? Gusto mo ba magkaroon ng maraming oras para makasama yung pamilya? At syempre para matupad yung mga pangarap mo, yung dreams mo. Kailangan mo ng inspiration. Yan yung isa sa mga sangkap ng foundation na kinakailangan. Pangalawa naman, knowledge. Napakalaga niyan. Kailangan mong malaman yung kaalaman, knowledge about selling, knowledge about marketing, knowledge about sponsoring. At kapag may knowledge ka na,
Yun na yung skills, yung abilidad mo para magbenta, abilidad mo para mag-market, yung abilidad mo para mag-sponsor, mag-recruit. Kaya ang tuturo ko sa'yo yung mga skills na kinakailangan mo. Pero bago tayo mag-umpisa, meron na akong kukwento sa inyo na isang short story about tungkol to sa dalawang magkaibigan. Pangalan ng isa Neil, yung isa naman ay si Mark. Unahin muna natin itong si Neil. Meron siyang nililigawan na babae. At gusto niya kagad na mapasagot ng babae. Yung mindset niya, gusto niya kagad maging girlfriend ng babae. Kapag kinausap niya, gusto niya kasama kagad sa kanya yung babae. Makipag-date sa kanya kagad. Kaya ngayon, nilapitan niya yung babae. Ngayon, dahil nga ganun yung mindset niya, nakalimutan niya yung mga dapat niyang sabihin, nagkabulol-bulol siya. Hindi niya alam kung paano niya kakausapin. Hindi niya nga tinitignan kung saan siya lumingon. Ang nangyari, naramdaman ng babae na walang kumpiyansa kay niya. Kaya parang na-turn up yung babae sa kanya. Napunta siya sa friend zone. Tapos ang ginawa na ng Nini, bigla niya kagad hiningi yung number. Yung babae, syempre wala namang magawa. Binigay naman niya yung number. Kaya ang nangyari nun, nung nag-iwalay sila, katapos ng isang araw, nag-text si Neil dun sa babae. Ngayon, chat siya ng binobomba niya ng text, tinatawagan niya yung babae. Yung babae, parang na-turn up na sa kanya. Dahil nga ganun lang ginagawa niya. Tawag siya ng tawag, nangungulit na si Neil, chat siya ng chat sa babae. Ang nangyari, dahil nga ganun yung ginawa ni Neil, binastad siya agad. kahit di pa niya sinasabi na nililigawan niya yung babae. Ito naman sa magandang ginawa ni Mark, dahil nga meron siyang skills kung paano kumausap ng babae at malakas yung kumpiyansa niya nung kinausap niya yung babae, makapag-shake hands siya sa babae, eye contact, naramdaman ng babae na confident, na may confident tong si Mark. Kaya naging palagay yung loob ng babae kay Mark dahil may mga skills si Mark na may mga attractive characteristic si Mark. Merong attractive characteristics si Mark na kinakailangan niya upang ma-attract sa kanya yung babae. Ang ginawa muna ni Mark, nag-build muna siya ng rapport dun sa babae, nakapagkwentuhan muna siya, banding sila. Hanggang naging palagay yung loob ng babae sa kanya, sumama sa kanya makapag-date yung babae. Hindi hangout sila ng mga 2 linggo, 3 linggo, naging magkaibigan sila. After na maging magkaibigan sila, na-fall na yung babae dito kay Mark. Naging girlfriend ni Mark itong yung babae. Dahil nga may right mental attitude si Mark na pakay lang niya muna makapag-social lang dun sa babae. At di niya kagad inisip na maging girlfriend niya. Gusto niya, nasa isip lang na social, tapos maging magkaibigan sila. Naging girlfriend niya yung babae nang hindi siya nahihirapan. Dahil nga meron siyang skills at meron siyang right mental attitude. Dito rin dito sa network marketing, kailangan natin ng right mental attitude pagdating dito sa ganitong business. Hindi pwede na iniisip kagad natin na prospect ay mapasali kagad sa business. Iniisip kagad natin na kikita tayo pag sumali siya. Kaya mangyayari nun, mararamdaman ng prospect mo na gusto mo lang siya mapasali para kumita ka. Parang nangyari nga nung kay Neil, naramdaman ng babae na walang kumpiyansa si Neil dahil nga mali yung mental attitude niya. Kailangan tama yung mental attitude mo pagdating sa network marketing. Kaya pag-aaralan natin ng foundation dito sa sponsoring and selling, kung ano ba yung tamang attitude mo para yung prospect sa'yo ay hindi lalayo at ma-attract ka sa'yo. Okay, simulan na natin. Ito yung tuturo ko sa'yo, yung right mental attitude. Ano bang ibig sabihin ng right mental attitude? Ano ba ibig sabihin ng right mental attitude? Ang ibig sabihin ng mental attitude ay kung ano yung tumatakbo sa isip mo habang nakakausap mo yung prospect mo. Maraming mga networker nagkakamali pagdating dito eh. Kaya gusto kong makinig kang mabuti sa mga ituturo ko sa'yo dahil once na mamaster mo ito, hindi ka na makakatanggap ng rejections.
Bago mo kausapan yung prospect mo, dapat ganito yung tamang mental attitude mo. Bibigyan ka ng mga halimbawa. Pag wrong mental attitude, mali yung approach. Pag right mental attitude, tama yung magiging approach mo. Bibigyan kita ng example ng wrong mental attitude. Una, sana sumali itong prospect ko para naman magkaresulta na ako. Ganyan din ba yung mga naisip mo? Pangalawa, sana sumali na siya para kumita naman na ako. Pangatlo, sana magustuhan yung products at business opportunity ko. Pangapat, sana mag-join na siya sa akin para magka-downline na ako. Ito yung mga example ng mga wrong mental attitude. Masyado nilang iniisip yung outcome. Gusto kagad nila magka-resulta. Gusto kagad nila kumita. Gusto nila kagad na magustuhan ng prospect na yung product sa opportunity nila. Huwag ganyan kasi yung mental attitude mo. Ibig sabihin, para kang desperado. Nangingibabaw yung lack of needy mindset mo at wala ka din abundance mentality. Kasi ang pagiging desperado, pagiging needy, ay maling mental attitude. Kapag kasi mali ang mental attitude mo, magiging mali din ang approach mo sa prospect mo. Magre-reflect kasi yun sa approach mo. Ganito naman yung mga example ng maling approach. Bigyan kita ng halimbawa ito. Bro, baka interested kang mag-business. Mura lang dito sa amin yung paying. Check mo lang, walang mawawala. Sure akong kikita ka dito. Ito naman yung pangalawang example. Hi, may papakita sana ako sa yung opportunity. Baka magustuhan mo. Click mo lang yung link para mapanood mo yung video. Uy friend, may bagong business. Sali ka na please. Yan. Yan yung mga, di ba, ramdam na prospect na yan na parang namimilit na, di ba? Ito na yung pang-apat. Sali ka na dito sa business ko, pero dapat risk taker ka. Friend, check mo naman itong business ko, dali na. Friend, join ka na dito sa maganda kong business. Bro, sama ka na sa seminar, ha? Diba napansin mo, ramdam na ramdam ka agad ng prospect mo yung na para kang desperado dyan sa mga linya na yan. Ang problema kapag naramdam mo kasi ng prospect mo na para kang desperado, parang gusto mo na agad kumita ng pera, gusto mo na siya kagad mapasali silang lahat, gusto mo siya mapasali. Ang mangyayari magsisimulang layuan ka nila. Yung tipo na yung tipong di na sila nagre-reply sa mga text mo, sa mga message mo. Ang nakakatawa pa sa lahat, yung nakita mo na silang offline sa chatbox mo pero nakikita mo naman na nagpo-post sila sa mga timeline nila. Ibig sabihin, in-off chat ka nila. Yung pala yung pala naka-turn off chat na sila sa'yo. Madaling salita, ayaw ka na nilang kausap dahil ang bukang bibig may laging business opportunity. Pag naramdaman ng prospect mo na para kang desperado kaya desperada ka, ganito yung mga iniisip nila. Naisip ng prospect pag ganito yung mga halimbawa. Gusto mo lang akong sumali dyan dahil kikita ka sa akin. Gusto mo lang akong mapa-join sa business mo dahil may commission kang matatanggap. Desperado kang mapasali ako kasi hindi ka pa kumikita or malit pa lang kinikita mo. Kasi kung talagang maganda yung business opportunity na ino-offer mo, hindi ka kailangan mang-bids para lang may sumali sa'yo. Kasi kung talagang magandang business opportunity mo na ino-offer mo, hindi mo kailangan humingi ng pabor para lang tignan nila ang business mo. Ito naman yung mga halimbawa ng right mental attitude. Una, ito yung dapat na laging-lagi mong iisipin kapag may kakausapin kang prospect. Deserving ba tong tao na to para sa oras ko? Qualified ba tong tao na to para sa business opportunity ko? Meron kaya siyang magandang reason why para makapag-build ng long-term na business? Meron ba siyang masusolusyonan ng product at opportunity ko? Tamang tao kaya siya para makapartner ko? Kasi mag-i-invest din ako ng time para turuan at alalayan siya. Ito yung tamang mental attitude. People need what you got more than you need them. Ganito lagi ang tatandaan mo. Dapat ganito ang mental attitude mo. Kapag may business opportunity kang pinapakitaan, tandaan mo na hindi ka ang binibigyan nila ng pabor, kundi sila ang binibigyan mo ng pabor. Ganyan ang tamang mental attitude kasi pag tama yung mental attitude mo, tama rin yung approach mo.
Pero yung mga example ng mga tamang approach, right approach. Okay, prospect name. Naghahanap ako ng mga taong willing matuto kung paano kumita ng additional income, working part-time. I don't know kung pwede ka dito. But tanungin na din kita, open ka ba sa isang idea na pwede kang magkaroon ng extra income kahit nasa bahay ka lang? Hi prospect, thanks sa inquiry mo. But before kong sabihin sa'yo ang business opportunity ko, I want you to interview first para malaman ko kung para ba sa'yo ang opportunity na to at kung qualify ka ba sa team namin. Do you want to continue? Papansin mo dito sa mga example, pinakita ko sa'yo na hindi ka namimilit o hindi ka nakikiusap na tingnan yung prospect mo ang opportunity mo. Sa totoo nga lang, parang baliwala pa nga sa'yo yung tingnan niya o hindi yung opportunity mo at kung maging interesado ba siya. Dahil kasi tama lang ng tao ang hinahanap mo. Kapag ganito kasi ang approach mo sa prospect mo, ibig sabihin hindi ka desperado. Kapag hindi ka desperado, mas madali mong matak sa'yo yung mga prospect mo. Magkakaroon sila ng impression sa'yo na successful ka na sa ginagawa mong business dahil hindi mo kailangan mamilit ng tao para lang kumita. Take note, hindi ibig sabihin nun magpapanggap ka kasi yun lang talagang isipin nila dahil sa pinakita mong tamang mental attitude. Kasi if you really want to recruit more downlines, ganito dapat ang mindset mo at mental attitude na meron ka. Okay, recap tayo. Ano ba yung natutunan mo dito sa video series number 1? Una, M&M Common Problem, Skills Equals Solution, Foundation of Sponsoring and Selling, Successful Structure of a Network Marketer, Wrong Mental Attitude and Right Mental Attitude. Sa video number 2, ang ituturo ko sa iyo kung paano mo mapipre-qualify ang prospect mo at paano mo malalaman kung qualify ba yung prospect mo. Matututunan mo rin dito sa video number 2 ang tamang pagsagot ng mga objection ng prospect at ang tamang step by step kung paano mo sasagutin ang kanilang objection in a professional way. Kaya abangan mo yung video number 3, papadala ko yun sa email mo. Once again, my name is Angel Christopher Sansa. See you in the next video.